Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang sinaunang kabiasnan ng Rome. Pagkatapos na mapag-aralan ang module na ito, ikaw ay inaasahang nakapagsusuri ng mga kaganapan sa kabias ng Rome. Ang sibilisasyong Romano ay nagsimula sa makitid at hugis botang tangway ng Italy. Ang Italy ay nasa timog ng Europa na nakausli sa Mediterranean Sea. Mainam ang lokasyon nito sapagkat ito ay nasa gitna ng Italy at nasa daluyan ng Ilog Tiber. Dahil dito, naging sentro ng kalakalan sa buong Italy ang Rome. Ang lokasyon ng Rome ay estratehiko dahil sa Ilog Tiber na nag-uugnay dito at sa dagat Mediterranean. Ang lokasyong ito ay nagbigay daan sa pakikipagkalakalan ng Rome sa mga bansang nakapalibot sa dagat Mediterranean. Ang saganang kapatagan at maunlad na agrikultura ay kayang suportahan ang pagkakaroon ng malaking populasyon. Ang Rome ay itinatag sa kalagitnaan ng ika-8 siglo BCE ng isa sa mga pangkat ng Indo-European na tinawag na mga Latin, sapagkat sila ay nagtayo ng mga sakahang pamayanan sa kapatagan ng Latium. Sila ang naging ninuno ng mga Romano. Ayon sa isang matandang alamat, ang Rome ay itinatag ng kambal na sina Romulus at Remus. Habang mga sanggol pa lamang, inilagay sila sa isang basket at ipinaanod sa Tiber River ng kanilang amain sa takot na angkinin ng kambal ang kaniyang trono. Ang kambal ay sinagip at tinaruga ng isang babaeng lobo. Nang lumaki ang dalawa at nalaman ang kanilang pinagmulan, inangkin nila ang trono at itinatag ang Rome sa pampang ng Tiber River noong 753 BCE. Noong ika-7 siglo BCE, ang mga Roman ay tinalo ng mga Etruscan, ang kalapit na tribo sa hilaga ng Rome. Sila ay magagaling sa sining, musika at sayaw. Dalubhasa rin sila sa arkitektura, gawaing metal, at kalakalan. Tinuruan nila ang mga Roman sa pagpapatayo ng mga gusaling may arko, mga aqueduct, mga barko, paggamit ng tanso, paggawa ng mga sandata sa pakikipagdigma, pagtatanim ng ubas, at paggawa ng alak. Noong 509 BCE, namuno si Lucius Junius Brutus at nagtagumpay sa pagtataboy sa mga Etruscan. Pagkatapos maitaboy ang huling haring Etruscan na si Tarquinius Superbus, itinatag ni Lucius Junius Brutus ang isang republika. Ang republika ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang pinuno ay inihahalal ng mga mamamayan. Tumagal ito mula 509 hanggang 31 BCE. Sa Republikang Romano ang namumuno ay mga aristokrata. Lahat sila ay nagmula sa mga mayayamang may-ari ng mga lupa na tinatawag na patrician. Bagamat 10% lamang ng kabuuang populasyon ng mga patrician, nasa kamay nila ang halos lahat ng pangunahing posisyon sa pamahalaan at nagtatamasa sila ng mas maraming karapatan. Karamihan naman sa mga Romano ay mga plebeians. Sila ay mga karaniwang tao na nagmula sa pangkat ng mga mamamayan na negosyante, artisano, magsasaka, hanggang sa mga manggagawa at ang karamihan ay kapos sa kabuhayan. Bilang mamamayan, sila ay nagbabayad ng buwis at naglilingkod sa sandatahan. Ngunit hindi kapantay ng mga tinatamasang karapatan ng mga patrician ang kanilang tinatamasang karapatan. Ang Roman Republic o Republikang Romano ay binubuo ng konsul. Inihahalal ang 2 konsul na may tungkuling pangunahan ang hukbo, ingatan ng salapi ng pamahalaan, at tumayo bilang kahuli-hulihang hukom at may terminong 1 taon. Ang Senate naman o Senado ay ang tagapagbatas na binubuo ng 300 kinatawan mula sa mga patrician.
Sa ilalim ng Republika, pinakamakapangyarihan ang Senado. Sila ay inihahalal at may terminong panghabang buhay. Tinatawag silang senador. Ang pangunahing gawain nila ay ang magbigay ng payo sa konsul, maghain ng batas, at magtalakay ng mga patakarang panlabas. Ang Republika ay pumipili ng isang diktador sa oras ng krisis, na siyang manunungkulan sa loob lamang ng 6 na buwan o hanggang di natatapos ang krisis. Ang 10 pinuno mula sa mga plebeian na magsusulong ng mga karapatan ng mga plebeian sa pamahalaan ay tinatawag na tribune. Maaaring magbito o di tanggapin ang anumang desisyon ng konsul upang mapangalagaan ang kanilang interes laban sa mga patrician. Ang Assembly of Tribes ay nilikha upang kumatawan sa karaniwang tao. Pagsapit ng 451 BCE, ang mga batas ay inukit sa 12 tabletang tanso at inilagay sa forum upang mabasa ng lahat. Ang 12 tables ang kauna-unahang nasusulat na batas at ang naging batayan ng mga batas sa Roma. Paglaganap ng kapangyarihan ng Rome. Ang malakas na hukbong sandatahan ng Roma ang pangunahing dahilan ng pananagumpay nito sa Italy. Sila na marahil ang pinakamalakas na hukbong sandatahan na nakilala sa kasaysayan. Dahil dito, naging mabilis ang pagpapalawak ng Imperyong Romano. Unang digmaang Punic. Nagpagawa ang Rome ng plota at sinanay ang mga sundalo nito na maging magagaling na tagapagsagwan. Bilang tanda ng pagkapanalo ng Rome, sinakop nito ang Sicily, Sardinia at Corsica. At dahil dito, nanalo ang Rome laban sa Carthage noong taong 241 BCE. Ang ikalawang digmaang Punic naman ay nagsimula noong taong 218 BCE, nang salakayin ni Hannibal, ang general ng Carthage, ang lungsod ng Saguntum sa Spain na kaalyado ng Rome. Tinawid din nila ang bundok ng Alps upang makarating sa Italy kung saan maraming sundalo at elepante ang namatay dala sa napakalamig na klima. Sa ilalim ng pamumuno ni Scipio Africanus, sinalakay ng mga Roman ang Hilagang Africa upang pilitin si Hannibal na iwan ang Italy at tumungo sa Carthage upang sagipin ang kanyang mga kababayan. Sa isang kasunduang pangkapayapaan noong 201 BCE, pumayag ang Carthage na sirain ang plota nito, isuko ang Spain at magbayad ng buwis taon-taon sa Rome. Matapos ang 50 taon, naganap ang ikatlong digmaang Punic. Nang salakay ng Carthage ang isang kaalyado ng Rome, sinalakay ng Rome ang Carthage. Sinunog nito ang lungsod at ipinagbili ang mga mamamayan bilang alipin. Dahil dito, muling natalo ang Carthage sa digmaan. Kinuha ng Rome ang lahat ng pag-aari ng Carthage sa Hilagang Africa. Kaugnay ng mga pangyayaring ito, noong 146 BCE, naging probinsya ng Rome ang Macedonia. Noong taong 133 BCE naman, ay napasailalim sa kapangyarihan ng mga Romano ang kaharian ng Pergamum sa Asya. At pagsapit ng 100 BCE, nasakop na ng Rome ang halos lahat ng lupaing nakapaligid sa Mediterranean. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Paalam!